أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon classmates, especially to you ma'am. My name is Abdul Malik Balaw and our topic is about rules for the authenticity of the traditions. So, ito yung mga rules bago nila i-accept or tanggapin ang tradition or hadith or kung paano nila i-reject ito. Dito rin natin malalaman ang pagiging authenticity or pagiging authentic ng isang hadith. Since following subsequent developments in the struggle for power in Islam, different parties came into existence and political upheaval took place. It was thought desirable to exercise caution over the acceptance of the traditions. This was the time when people with a view to serving their own purposes tried to manipulate traditions and attribute them to the prophet, although they may not be the prophet's opinions. However, to overcome this bottleneck and to put the record straight, certain rules were framed by the jurists with regard to the authority of the traditions. So, kaya nagkaroon ng rules of authenticity kasi habang tumatagal ang panahon, after ng pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga tao na gumawa ng mga aklat na sinabi nilang hadith or tradition na sinabi nilang yun ang kasabihan ng sugo. Ngunit hindi naman yun ang totoo. Para bang sinisira nila ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lalo na sa bagong mga mananampalataya. Kaya mula nung dumami na ang mga unauthentic na hadith, na pag-isipan ng mga mujtahidun, means sila yung mga masisipag sa rulings, no, na dapat ay bigyan tuon ang hadith, kailangan makaseparate ang authentic sa hindi authentic na hadith. So kasi ang ma-adapt ng mga tao ay ang authentic ang unauthentic na hadith at ito ay may apply nila, so maaari silang magkamali. So kaya gumawa sila ng mga rules dito. So these rules are follows. Number 1, the traditions should be narrated in all the three periods: the companions, the followers of the companions, and their followers. So, sa rule number 1, so, dapat daw ang chain of narration ng hadith is composed of 3 period or 3 generation. So, ano ba yung tatlong ito? So, una, ang first generation ay ang mga companion ng propeta. Ibig sabihin, sila yung mga sahaba. Sila yung naging kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay pa. So, tama, tinawag silang companion kasi sila yung naging kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, pangalawang generation ay ang followers ng companion. So, ibig sabihin, sila yung kasunod naman sa sahaba. Ibig sabihin, hindi na nila ito naabutan ang
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or hindi na nila ito nakita pa. So, sila ay tinawag na tabi'un. Sila ay mga Muslim na taga or nakasunod sa mga sahaba. So, pangatlong generation ay ang companions and their followers. Ito na yung tabi'in. Ibig sabihin, hindi na nila inabutan pa ang mga sahaba. Kumbaga, ang mga followers lamang ng companion ang naabutan nila na generation. So, mga tabi'un lamang. So, mga tabi'un lamang yung kanilang naabutan. Followers ng mga sahaba. So, yun yung sabi dito sa rule number 1. So, rule number 2, qualification were laid down for the narrator of the traditions. So, sa number 2, sabi dito, meron qualification bago tanggapin or maging authentic ang isang hadith o tradition. So, ano nga ba ito? First, he must be a Muslim. So, yun, una, kailangan daw ang narrator ay isang Muslim. Second is sound mind. Ibig sabihin, maayos yung pag-iisip. So, walang problema sa pag-iisip. Hindi siya baliw. Ganyan. So, yun. Pangatlo is major. Ibig sabihin, kilala na ito ay mabuting tao. Walang defect sa mga ninuno nito or pamilya. Ganyan. So, yun, major. Then, pang-apat, a man of judgment and understanding. Yun ay adil na kung tawagin. So, ibig sabihin, sa pang-apat, dapat ay isa siyang fair na tao. So, fair na tao. Kung ano ang kanyang naririnig na sinabi or kung ano ang kanyang narinig na sinabi ng propeta, ay yun din ang kanyang sasabihin. Kumbaga, wala siyang idadagdag dito at wala siyang pagkukulang dito. Kumbaga, yun talaga yung dapat lang niyang sabihin. Kung ano yung kanyang narinig mismo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, in Arabic words, tinawag itong adil, means impartiality or hindi bias. So, yun, ganun simple, hindi siya bias. Kumbaga, mapagkakatiwala ang tao. Sa pagiging adil, may nasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, qawluhu subhanahu wa ta'ala min suratin nisa, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratun Nisa verse 58, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan kayo na maging mapagkatiwalaan sa inyong mga pamilya. Kapag kayo'y maghuhukom sa pagitan ng dalawang taong nag-aaway, ay marapat na kayo ay patas. So, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala about sa adil na sinasabi. For rules number 3, narration of justice was to be preferred over that of non-jurors. So, sa number 3, sinabi dito na kapag ang isang tao na transmitter, ibig sabihin narrator, or kasali sa chain of narrations, kung titignan kung saan ang pagpipili ang narration or pipiliin na hadith, na ang kanyang chain of narration ay mga fuqaha, ibig sabihin yung juristis, no? Fuqaha, or hindi, syempre ang pipiliin ay ang mga fuqaha.
Kasi ang mga fuqaha ay alam nila ang mga rules at katotohanan ng hadith na iyon. Kasi ang mga non-jurist ay kulang ang kaalaman tungkol sa hadith na iyon. So, yun yung pipiliin doon, yung juristes kumpara sa non-jurist. So, number 4, narrations of well-known people were to be preferred over persons of no reputation or who are obscure. So, sabi dito sa rule number 4, may mga possibility kasi na may mga hadith na nagko-conflict sa bawat isa. So, ang tinitignan ay ang kanyang narration or narrator nito. Kung ang narrator ba ng hadith na iyon ay mas kilala na ang mga tao or narrators ba na ito ay maganda ang kanyang reputation or hindi masyadong kilala ang narrator na iyon. So, kapag ganun yung case, no, ang pinipili ay ang hadith na maganda ang reputation ng kanyang narrators. So, yan po yung pipiliin. So, sa number 5, a narration which is not in conformity with the Quran or the continuous tradition or the practices of the companions should be not accepted. So, sa number 5, kapag ang hadith ay hindi tugma sa nabanggit or sa nilalaman sa Quran at hindi ito naka-incline sa ibang hadith na nakasanayan natin or naging tradisyon ng mga sahaba, ay ang hadith na iyon ay hindi tinatanggap. So, kailangan talaga ang hadith na iyon ay tugma or confirm sa nilalaman ng Quran. At wala siyang conflict dito. At sa iba pang hadith na naging norms ng mga sahaba. So, ganun po dapat yung hadith. Ganun po tanggapin ang hadith dito sa rule number 5. So, sa number 6 tayo, no? Any allegation which is opposed to common sense is not accepted. So, sa number 6, ang sabi dito na kahit anong allegation means paratang or claims na wala namang proof, walang ebidensya, at hindi ito naayon or tinatanggap or tugma sa common sense natin, ay hindi ito tinatanggap ng hadith. So, common sense, ibig sabihin, ngayon kasi marami tayong nakikita sa social media like Facebook na sinasabing ito, haram ito, ngunit wala namang proof na ito ay halal. So, halimbawa kasi one time may nakita akong nagpost ng haram ang pag-inom ng mainit na kape, ganyan. So, kaya nga tayo nagkakape kasi gusto natin yung mainit. So, yun. Sabi niya haram ito. So, sa common sense pa lang natin, so hindi nagtutugma or hindi natin natatanggap or may doubt tayo doon. So, sabi dito, kung ganun daw yung hadith na pinaparating sa atin is hindi ito tinatanggap or not accepted. So, yun yung pinaparating dito sa number 6. So, let us proceed to the number 7 rule. Any allegation which lays down new theories and which supports innovation is not acceptable. So, sa number 7, sinabi dito na kapag ang hadith naman ay ang theories na kanyang itinuturo ay makabago at mas nasusuportahan nito ang paggawa ng bid'ah, means mga gawaing hindi naman ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi ito katanggap-tanggap na hadith. So,
Sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. So, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang gagawa ng isang gawain na hindi namin ginawa at hindi namin ipinag-utos ay hindi kabilang sa amin. Yun na yung bid'a na sinasabi dito. So, yun yung sa number 7. Tradition may be rejected when the report contradicts an evidence stronger than itself, or when there is a defect in the transmitter. So, sabi dito na nire-reject ang isang hadith, tradition, kapag may contradicts na napapatunayan na mas malakas ang hadith na ito kumpara sa isa. At isa pa nire-reject ito kapag mayroong nakitang defect or problem sa narrators ng hadith na iyon. So, contradicts may occur in the following wise. So, ito yung mga dahilan kung bakit nangyayari ang sinasabing contradictions. So, letter A, when the report contradicts the Quran. So, hindi tinatanggap ang hadith kapag ang nilalaman nito ay contradicts or hindi tugma sa nilalaman ng Quran. So, yun po yung sa letter A. Letter B, when it contradicts the established sunnah, that is the sunnah or practice based on the mutawatir or the mashhur traditions. So, sa letter B, kapag ang hadith na kasalukuyan pang inaaral or kasalukuyan inaaral pa na mayroon na nako-conflict or nako-contradict sa mga hadith na na-establish na, ngunit mas malakas pa rin yung na-establish na kasi mutawatir. Pag sinabing mutawatir, ibig sabihin ang narrator nito is mga sahaba or mashhur. Ang mashhur naman is ito yung mismong narrator na narinig niya mismo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or sila lang dalawa nakapag-usap. So, yun yung mashhur. Ibig sabihin, clear masyado na ito ay nanggaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith. Yun po yung mashhur na sinasabi. Like the hadith authority by Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. So, hanggang sa huli, ilal akhir na hadith. Mismong ang Umar bin Khattab ang nakarinig na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung mashhur. So, hindi tinatanggap ang hadith na kasalukuyang inaaral pa kasi ang kaniyang nakakalaban ay ang dati ng na-establish na hadith. Kasi yun ay inaaral pa ang kaniyang lakas. So, yun. Kumpara doon sa hadith na dumaan pa sa mutawatir at mashhur, so hindi talaga matatanggap yung kasalukuyang inaaral pa na hadith kumpara doon. So, letter C, when it has been denounced as false by the companions. So, sa letter C, isa pa dito, kapag ang mga sahaba na ang makapagsabi na ang hadith na ito is mali. So, ibig sabihin, hindi na ito tinatanggap pa. So, yun po yung ibig sabihin dito sa letter C. Kapag sahaba na mismo ang nakapagsabi na ito ay mali ang hadith na ito. Kasi
sahaba ibig sabihin companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at walang duda na ang kanilang mga sinasabi is nakabase sa tradition ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ito po, ang continue po ng report ko na ito is i-report sa inyo ni Rosdan. So, hopefully na meron kayong natutunan sa aking report. So, maraming salamat po.